Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rain Luna. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang urban legend story lang. Sana po ay magustuhan ninyo. Sa paanan ng bundok ng Salimbaw, sa isang baryo na hindi nababanggit sa mapa, nakatira ang mag-amang sinamang Ordo at Scarlett. Walang ibang kasapi ng pamilya. At mula pagkabata, inaalagaan ni Scarlett ang kanilang maliit na taniman ng gulay, kalabaw, at ang lumang bahay kubo na itinayo pa raw ng kanyang lolo noong panahon ng gyera. Isa lamang si Scarlett sa iilang dalagang hindi lumisan sa baryo para makipagsapalaran sa syudad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangakong inukit niya noon sa kanyang ina. Isang pangakong aalagaan niya ang ama kahit anong mangyari. Si Scarlett ay kilala sa kanilang lugar bilang bulaklak ng bukid. Hindi lamang sa taglay niyang ganda na mahaba ang buhok, kutis na tila araw-araw hinahalikan ng araw ngunit pinong-pino pa rin ang balat, at mata niya na laging mapagmasid at malalim, kundi sa pagiging masipag, matalino, at tahimik. Ngunit may isang bagay lang siyang hindi kailanman nalalampasan sa utos ng ama. Anak, huwag mo lalapitan ang gubat tuwing dapit hapon. Kahit anong mangyari, huwag kang papasok doon, ha? Hindi niya alam kung bakit pero palaging matigas ang boses ng kanyang ama sa tuwing sinasabi ito. Kaya kahit minsan, hindi niya kailanman tinangkang magpunta roon kahit nauudyok ng kuryosidad. Hanggang isang gabi ng bagyo, malakas ang ulan. Ang hangin ay tila may buhay. Humuhuni sa bubong nila at pumapasok ang lamig kahit may tabing na banig at kumot. Habang mahimbing ang tulog ni Mang Ordo sa tabi ng kalan, si Scarlett ay hindi makatulog. Ramdam niya ang kakaibang pagkislot ng hangin at ang parang bulong mula sa labas. Tulungan mo ko. Mahinang boses ng lalaki. Paulit-ulit. Hindi malakas pero malinaw. Bumangon si Scarlett. Nagbihis ng kapote at kumuha ng lampara. Pilit niyang sinasaway ang sarili pero ang boses ay tila tumatawag sa kanya mula sa kabila ng hangin. Mula sa dulo ng taniman, sa direksyon ng kagubatan. Habang lumalakad siya sa putikan at naglalakad sa gitna ng ulan, ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkalito. Parang alam niya ang tinig na yon kahit kailanman ay hindi niya pa naririnig. Nang marating niya ang bungad ng kagubatan, bigla na lamang huminto ang ulan. Tahimik, walang kaluskos. Tanging ang pagaspas ng mga dahon at ang sariling hininga ang naririnig niya. Hanggang sa may nakita siyang katawan. Isang lalaking duguan, nakahandusay sa ilalim ng punong nara. Suot ang kakaibang baluti na tila gawa sa kahoy at gintong bakal. Ang buhok nito ay pilak, at ang balat ay maputla. Ngunit hindi nagmumukhang patay. Sa halip, parang natutulog lang. Isang hindi karaniwang anyo para sa isang tao. Nagtatalo ang isip ni Scarlett. Dapat ba siyang tumakbo pabalik? Tawagin si Itay. Ngunit narinig niyang muli ang boses. Hindi sa hangin, kundi sa kanyang isipan. Huwag kang matakot. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Parang may magnet na humahatak sa kanya. Lumapit siya, hinawakan ng kamay ng lalaki, at biglang nagliwanag ang balat nito. Napaatras si Scarlett sa gulat, ngunit hindi siya sinaktan. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng lalaki. Berde, tila may sariling liwanag. Nang magsalita ito, mahina ang boses ngunit malinaw. Ikaw ang tumawag sa akin. Itinago ni Scarlett ang engkantadong lalaki sa lumang imbakan ng dayami sa likod ng kanilang bahay. Araw-araw, pinapainom niya ito ng sabaw ng luya. Tinatapalan ng mga sugat gamit ang mga dahon ng alagaw at langis ng nyog. Ang mga albularyong kaalaman mula sa kanyang yumaong ina. Anong pangalan mo? Tanong niya isang araw. Sumagot ang lalaki. Mahina pa rin ang boses ngunit may ngiti sa labi. Elandor,
Hindi ka ba tao? Tanong ng dalaga ng dahan-dahan. Ngumiti si Elandor ngunit hindi sumagot. Sa halip, nagtanong siya pabalik. Naniniwala ka ba sa kapalaran, Scarlett? Sa mga sumunod na araw, tila lumalapit sa kanya ang mga hayop sa bukid. Isang gabi, may uwak na lumapag sa bintana ng kanyang silid. Isang umaga naman, may uwak na nagtangkang dumapo sa balikat niya habang siya ay naglalaba. Tila may binubulong ang kalikasan. At sa bawat araw na lumilipas, mas gumaganda ang kalagayan ni Elandor at mas lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Kapag nagkakasalubong ang mga mata nila, may tensyon. Hindi ito kagaya ng simpleng paghanga. May halong takot, kabighanian, at pahiwatig ng isang bagay na malaki ang kahihinatnan. Hanggang isang gabi, bago pa man niya mapigilan ang sarili, tinanong niya ang ama habang kumakain sila. Tay, ano po bang meron sa kagubatan? Napahinto si Mang Urdo. Ang kutsarang hawak ay nalaglag sa sahig. At sa unang pagkakataon, nakita na Scarlett ang takot sa mukha ng kanyang ama. May ginising ka, ano? Diyos ko, Scarlett. Sana hindi pa huli ang lahat. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Sa tuwing susulyap si Scarlett sa ama, dama niya ang bigat ng mga matang wari ay may kinikimkim na matagal ng lihim. Tahimik si Mang Urdo. Halos hindi nagsasalita maliban sa mga sagot na patagilid. Pilit iniiwas ang mas malalim na usapan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kubo, sa likod ng kahoy na dingding, ay ang lalaking si Elandor, na ngayon ay ganap nang nakatayo at parang masigit pa sa ganap na tao. Elandor? Tanong ni Scarlett isang hapon habang pinapainom ito ng pinakuloang dahon ng sambong. Ikaw ba ay engkanto? Sandaling natahimik si Elandor. Nakatingin ito sa kanya. Hindi nagtatago ng hiya o ng kaba, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Sa halip na direktang sagutin, marahan itong ngumiti at tumingin sa bintana. Mas komplikado ang pinagmulan ko kaysa sa engkanto lamang. Pero ang dugo ko ay hindi ganap na mortal. May halong liwanag ng kalikasan at dilim ng kasaysayan. Hindi maintindihan ni Scarlett ang lahat ng ibig niyang sabihin. Pero pakiramdam niya, unti-unti, nagbubukas ang mundo niya sa isang bagay na hindi niya alam na umiiral. At sa ilalim ng liwanag ng buwan ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Elandor na natutulog sa banig sa imbakan ng dayami, isang bahagi ng kanyang puso ang nabuksan. Hindi lamang ito awa, hindi lamang ito kuryosidad. May damdaming umuusbong na hindi niya maipaliwanag. Damdaming may halong takot, ngunit may halong pagnanasa na unawain. Ngunit sa kalagitnaan ng gabing yon, bigla siyang nagising sa ingay sa labas. Mula sa taniman, may ilaw na kumikislap. Hindi ilaw mula sa tao, kundi parang mga glowing orbs na umiikot sa hangin. Lumabas siya ng kubo at nakita ang hindi bababa sa 10 nilalang na nakatayo sa gitna ng palayan. May mga anyong tao, ngunit ang mga mata kumikislap. Ang mga balat ay parang gawa sa pilak o jade. Nakatayo sila sa paligid ni Elandor, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang buong baluti. Makinang, maghara, at tila isinusuot lamang ng hari. Sa gitna nila, lumapit ang isa. Isang babae na mukhang diwata. May mahaba at puting buhok. Suot ang ginintoang korona na may mga ugat na parang ugat ng puno. Tumitig siya kay Scarlett. Ikaw, Scarlett, anak ng angkan ng mga mortal na tumalikod sa kasunduan. Ngayong natapos mo na ang huling yugto ng pagpili, iniaalok namin sa iyo ang karangalan. Maging asawa ng prinsipe ng kalikasan, si Prinsipe Elandor.
Lumabas si Mang Ordo mula sa kubo. Pawis-pawis at nanginginig. Wala nang pag-aatubili. Humarang siya sa harap ng anak niya at pinoprotektahan nito. Hindi ko hayaang pakasalan ng anak ko ang isa sa inyo. Hindi siya bahagi ng kasunduan. Wala na kaming kinalaman sa sumpaan ninyong lahi. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Lahat ng nilalang ng gubat ay napatingin sa kanya. Si Scarlett ay nanginginig na lumapit sa ama. Tay, ano pong sumpa? Ano pong ibig sabihin nila? Ngunit hindi makasagot si Mang Ordo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Hindi lamang sa mga nilalang ng gubat, kundi sa sarili. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Elandor kay Scarlett. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng iba. Hindi galit, hindi mapanlinlang, kundi nagmamakaawa. Hindi ko ginusto to. Hindi ko ito pinlano. Pero Scarlett, ang dugo mo, ikaw ang huling inapo ng babae na minsang minahal ang angkan ko. Sa pamamagitan mo, matatapos na ang daang taong sumpa. Ngunit, maaari rin nating piliing hindi sundin. Kung ayaw mo. Hindi makapagsalita si Scarlett. Tumakbo siya pabalik sa kubo. Umiiyak, nanginginig. Hindi niya alam kung anong totoo. Ang alam lang niya, ang mundo niyang dati ay bukid at simpleng pamumuhay. Ngayon ay naging entablado ng kababalaghan. Kinabukasan, sinundo siya muli ng mga nilalang ng gubat. Hindi siya pinilit. Ngunit sinabi nila kung hindi isasagawa ang kasal, magbabalik muli ang sumpa. At ang buong angkan ng kanyang ama, pati ang baryo, ay mawawala sa lupaing ito. At doon niya nalaman ang pinakamalupit na katotohanan. Habang umiiyak ang kanyang ama sa labas ng kubo, isinalaysay nito ang matagal ng lihim. Ang lola mo, anak, ay dating nililigawan ng isang nilalang ng gubat. Ngunit tinanggihan niya ito. Pinili niya ang tunay na pag-ibig, ang aking lolo. Dahil doon, isinumpa ng engkanto ang angkan natin. Kada 100 taon, isang babaeng inapo ang kailangang ialay bilang asawa o tuluyang buburahin ang angkan natin. Ngayon, ikaw na ang huling natitirang babae sa linya. Sa huling sandali ng dapit hapon, suot ang puting lumang bestidang pangkasal, nakatali sa mga baging na may liwanag. Si Scarlett ay inalaya ng korona ng mga engkanto. Sa gitna ng altar sa kakahuyan, habang pinapanood ng daan-daang mata mula sa kadiliman, lumakad si Elandor palapit sa kanya. Suot ang baluting makislap, ang mata ay may lungkot at may galak. Ngunit habang pinapahayag ng diwata ang seremonya ng kasal, may bumabagabag kay Scarlett. Bakit tila may galit sa loob niya? Bakit parang may mas malalim pa sa lahat ng ito? At sa mismong paglalapat ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang isang bangis na hindi kanya. Isang liwanag na nagmumula sa kwintas na iniwan sa kanya ni Elandor noong una silang nagkita. At doon, sa mismong araw ng kasal, nagising ang isang alaala. Hindi sa kanya, kundi sa lahi ng kanyang dugo. Ang gubat ay hindi naggubat. Nang makalampas si Scarlett sa lagusan ng mga punong may ugat na nagsasanga paakyat sa langit, tila binuksan ng panibagong daigdig. Isang daigdig ng liwanag at pangarap. Ngunit sa ilalim ng kagandahan, ay may malamig na hangin na tila bumubulong ng babala. Ang lupa ay parang salamin. Ang mga bulaklak ay sumasayaw kahit walang hangin. At ang mga ilaw ay lumulutang sa ere na parang may sariling isip. Lahat ay napakaganda. Tila paraiso. Ngunit sa puso ni Scarlett, may tila nakakulong na hininga. Inihatid siya sa isang napakalaking palasyo na yari sa makintab na kahoy, kristal, at buhay na halaman.
Ang mga pintuan ay bumubukas ng kusa. At sa bawat silid ay may musika na tila galing sa mismong hangin. Sa unang araw, pinasuot siya ng diwatang tela. Pinakain ng pagkain na may liwanag at pinatulog sa silid na may mga bubong na ginintuan. Tila isang reyna. Ngunit sa gabi, mag-isa siya. Si Elandor ay hindi lumapit sa kanya mula noong seremonya. Hindi siya ginagalaw. Hindi rin siya kinakausap ng matagal. Laging may tanong si Scarlett sa kanyang isipan. Ito ba ang kasal? Ako ba ay reyna o bilanggo sa gintong hawla? Mula sa kanyang silid, tuwing gabi, naririnig ni Scarlett ang iyak ng isang batang babae mula sa malayong pasilyo. Sa una ay inakala niyang guni-guni lamang ito. Ngunit nang tumagal, naging malinaw. Ang boses ay tinig ng batang umiiyak na parang tumatawag sa kanya. Isang gabi, hindi na siya makatiis. Lumabas siya ng silid at sinundan ang iyak. Dumaan siya sa mga hagdanang may sinag ng buwan, sa mga silid na nakasarado, at sa dulo ng pasilyo, isang pintuang itim na may ukit ng ahas na nakakulong sa loob ng bilog. Ipinagbawal sa kanya noon ni Elandor ang lugar na yon. Ngunit ang pulso ng kanyang dibdib ay tila tinutulak siyang pumasok. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang silid ng mga salamin. At sa bawat silid ay may mga mukha. Mga babaeng may parehong mukha niya. Ngunit magkaibang panahon, magkaibang pananamit, magkaibang ekspresyon. May nagmamakaawa, may natatakot, at may nakapikit habang umiiyak. Sa gitna ng silid, isang lumang kasulatan ang nakapatong sa altar. Binasa ito ni Scarlett habang nanginginig ang kamay. Ang sumpa ng lahing nilinlang ng pagmamahal. Bawat isang siglo, isang babaeng mula sa angkan ng mortal ang papasok sa ating mundo. Siya ang magiging susi. Siya ang susunog sa uling ng nakaraan. Ang anak ng unang tumanggi, ang siyang may kapangyarihang tapusin o ituloy ang ugnayang walang puso. Si Scarlett ang huling babae. At kung tama ang kutob niya, lahat ng babaeng nasa salamin ay mga inapo rin ng kanyang ninuno. Mga dating dinala rito, pinakasalan, at nawala. Kinabukasan, hinarap niya si Elandor sa hardin ng palasyo kung saan ang mga bulaklak ay bumubukas sa bawat yabag niya. Hinintay niya ito. At nang lumapit ang lalaking engkanto, tinapunan niya ito ng tanong na walang paligoy-ligoy. Totoo ba na hindi ako ang una mong pinakasalan? Na hindi to kasal ng pagmamahal, kundi kasunduan para basagin ang isang sumpa? Hindi agad sumagot si Elandor. Tumitig lamang siya kay Scarlett. Hindi galit, hindi rin mayabang, kundi sugatan. Di ko itinatanggi. Oo, ikaw ang huling susi. Pero simula nang mailigtas mo ako sa lupa ng mortal, nagbago ang puso ko. Hindi ko na nais ang sumpa. Hindi ko na nais ang kapangyarihang dulot ng kasunduang ito. Ang gusto ko lang ay ikaw, Scarlett. Ngunit paano ka maniniwala sa isang nilalang na may daan-daang taon nang nabubuhay na kayang magsinungaling sa sarili at sa iba? Paano mo malalaman kung pag-ibig ba talaga ito o manipulasyong tinakpan ng kagandahan? Pagkatapos ng pag-uusap, hindi na muling pinayagan si Scarlett makalabas sa palasyo. Ang mga pintuan ay nanatiling sarado. Ang mga diwata na dati ay nakangiti, ngayon ay malamig. At si Elandor, na akala niyang kakampi niya, ay hindi na muling nakita sa mga silid. Ang pagkain ay dumadaan sa alon ng hangin. Ang mga awit ay naging katahimikan. At ang dating paraisong gubat ay naging isang malamig at tahimik na piitan. Tuwing gabi, sa salamin ng kanyang silid, nakikita niya ang kanyang sariling anyo na unti-unting nagbabago.
Ang mga mata niya ay lumalalim. Ang balat ay pumupusyaw. At ang puso niya ay tumitibok nang hindi niya na alam kung para saan. Siya ba ay asawa ng isang nilalang na nagbago dahil sa kanya? O isa lamang siyang bahagi ng daang taong siklo ng pagdurusa? Sa gitna ng katahimikan, napansin niya ang kwintas na isinabit ni Elandor sa leeg niya. Ang mismong kwintas noong una silang magkita. Ngayong tinitignan niya ito sa ilalim ng ilaw ng buwan, nagbago ito ng anyo. Naging kulay abo. Parang abo ng nasunog na kahoy. At nang hawakan niya ito, nagpakita ito ng alaala. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang isang batang lalaki. Umiiyak, tumatakbo, hinahabol ng mga nilalang ng dilim. Isang boses ang narinig niya. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakabasag sa sumpa. Pero may kapalit. Nang matapos ang pangitain, gumising siya mula sa pagkakabulagta sa sahig ng kanyang silid. Ngunit may bakas ng luha sa kanyang pisngi at ng usok sa kanyang palad. Ang bawat araw sa loob ng palasyo ay tila paulit-ulit na panaginip na hindi mapuknat. Sa araw, katahimikan. Sa gabi, mga bulong at panaginip. At sa gitna nito, si Scarlett. Naguguluhan, nasasakal, pero patuloy na lumalaban sa katahimikan. Ngunit ngayong nakita niya ang pangitain sa kwintas, ang batang lalaki, ang tinig na may halong sigaw ng pakiusap, alam niyang may kailangang tuklasin. Hindi na siya maaaring manatiling nakakulong sa loob ng ginto. Kailangang tumingin sa nakaraan upang maintindihan kung sino ang kanyang pinakasalan at bakit siya talaga narito. Sa ikalimang araw ng kanyang pagkakakulong, dumating ang isang matandang diwata, si Mayari, ang tagapangalaga ng kasaysayan ng mga engkanto. Tahimik itong lumapit habang kumakain si Scarlett ng tinapay na tila luma at matigas. Tanda ng lumalamig na trato ng palasyo. May hindi sinasabi sa iyo ang prinsipe. Ani Mayari, habang marahan niyang inilapag ang isang itim na aklat sa mesa. Ito ang aklat ng alaala. Hindi mo ito mahahawakan kung hindi totoo ang laman ng puso mo. Pero nagbukas ito kanina nang masaktan ka. Marahang hinaplos ni Scarlett ang pabalat. Mula rito, kusa itong bumukas. Ang mga pahina ay puno ng gumagalaw na imahe. Tila pelikula sa lumang papel. Mga kwentong hindi lamang isinulat, kundi isinumpa upang manatiling buhay. At sa unang pahina, nakita niya si Elandor. Si Elandor noon ay isang simpleng binatilyo, anak ng isang albularyo sa bundok ng Banahaw. Maginoo, tahimik, at may malasakit sa kalikasan. Bata pa lamang siya ay may kakayahan ng makipag-usap sa mga hayop, at ang mga halaman ay lumalago kapag inaawitan niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, isinumpa siya ng mga mortal dahil hindi siya ganap na tao. Ayon sa mga alamat ng kanyang angkan, ang kanyang ina ay niligawan ng isang engkanto na hindi kailanman tumigil hanggat hindi nakuha ang kanyang puso. Mula sa kanilang pag-iibigan, ipinanganak si Elandor, kalahating mortal, kalahating engkanto. Lumaki siyang tinatanggihan ng mga tao at palaging pinapaalis sa mga baryo. Ngunit isang araw, habang namimitas ng halamang gamot, nakilala niya si Amara, isang dalagang mortal na kagaya ni Scarlett ang mukha. Si Amara ang unang babaeng tumanggap sa kanya. Pinatawa siya, pinakain, inaruga. Ngunit nang inalok niya ito ng pag-ibig, tinanggihan siya ni Amara. Hindi kita kayang mahalin, hindi kita maintindihan, at ang pagmamahal mo ay tila hihigit pa sa buhay ko. Umalis si Amara at naiwan si Elandor na wasak ang puso. At mula roon, dumating ang paghuhukom.
Dumating ang diwata ng kalikasan, si Bathala Liwang, at kinausap si Elandor. Ipinaglihi ka sa pagmamahalan na may halong sapilitan. Sa iyong puso ay may sugat ng dalawang mundo. Dahil sa kanyang pagkawasak, humiling si Elandor na tanggalin ang kanyang damdamin. Ayaw na niyang masaktan. Gusto niyang maging ganap na engkanto. Makapangyarihan, walang puso, walang kirot. Ngunit ang kapalit, bawat 100 taon, kailangang pakasalan mo ang isang inapo ni Amara. Sa tuwing gagawin mo ito, unti-unti mong makakalimutan ang pagiging mortal. Hanggang sa ika-7 henerasyon, doon lamang tuluyang mawawala ang puso mong niligaw. Sa pahina ng aklat, nakita ni Scarlett ang mga kasal. Isang babae sa panahon ng Kastila, ginawang reyna ng kagubatan, at nawala sa isang bagyong hindi nakita ng mga tao. Isa, noong panahon ng Hapon, namatay sa gitna ng kagubatan, iniulat bilang nawawala. Ang isa naman, noong martial law, sinabing sumapi ang espiritu ng kagubatan at naglaho sa kabundukan. Lahat sila, mga babaeng kamukha niya. At lahat sila, pinakasalan ni Elandor. At pagkatapos ng kasal, nawala. Hindi dahil pinatay niya, ngunit dahil hindi sila minahal. Ang puso ng engkanto ay malamig. At sa isang mundo na gawa sa damdamin ng kalikasan, kapag walang tunay na damdamin, bumabalik ang mga mortal sa alabok. Nang isara niya ang aklat, bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Nandoon si Elandor. Tahimik ito. Nakasuot ng simpleng telang puti. Wala ang kanyang baluti. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahang lumuhod. Alam mo na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Akala ko, isa ka lang sa 7 hakbang tungo sa pagiging engkanto. Pero sa tuwing naririnig ko ang tinig mo, sa tuwing tumititig ka sa akin, parang bumabalik ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Masakit. Nakakatakot. Pero, ikaw lang ang nagbalik ng damdamin ko, Scarlett. Si Scarlett, luha ang nakatayo sa harap niya ay naguguluhan. Totoo bang may pagmamahal? O ito ba ay bahagi ng pagkasumpa? At kung totoo nga ang damdaming yun, huli na ba ang lahat? Tinitigan niya si Elandor. Hindi ako ang gamot ng sugat mo, Elandor. Pero kung totoo nga ako ang susi, baka ako rin ang pwedeng bumasag sa sumpang yan. Nang gabing yun, habang natutulog si Elandor sa tabi niya sa sahig ng silid, walang halik, walang galaw, kundi katahimikan, bumangon si Scarlett. Suot ang kwintas, dala ang aklat, at lumabas sa palasyo. Dahil ang susi sa sumpa ay hindi pagmamahalan, kundi ang kalayaang pumili, kahit sa gitna ng nakatadhanang kasunduan. Madaling araw. Ang liwanag ng buwan ay patakbong tumatakas sa mga dahon ng kagubatan habang ang mga bituin ay unti-unting naglalaho sa dapit-hapong langit. Sa gitna ng malapanaginip na kagubatan ng mga engkanto, tahimik na naglalakad si Scarlett. Hawak sa kaliwang palad ang aklat ng alaala at sa kanang palad, ang kwintas na unti-unting pumusyaw ang liwanag. Nasa puso niya ang isang tanong na hindi kayang sagutin ng sinuman. Pag-ibig ba ito o pagkakabilanggo? At kung ito ay tunay, karapat-dapat ba itong ipaglaban kahit ang buong mundo ng engkanto ay mabuwal? Sa bawat hakbang niya sa kagubatan, humaharang ang mga baging, ngunit kusa rin itong lumalayo, para bang kinikilala siya ng kalikasan, hindi na bilang bisita, kundi bilang tagapagdesisyon. Sa wakas, narating niya ang sentro ng kagubatan, isang malalim na kuweba sa paanan ng puno ng diwata, ang puno ng lahat ng buhay sa mundo ng engkanto. Sa loob ng kuwebang yun,
Nag-aabang ang altar ng pagtutubos, ang lugar kung saan maaaring basagin ng sumpa o tuluyang yakapin ito. Sa harap ng altar, may dalawang bagay. Isang buto ng isang bulaklak, kulay puti at tila gawa sa liwanag, at isang baluti na itim, may uka ng lumang sigradong selyo. Sinasabing kapag sinuot ito, magiging ganap ng engkanto ang sino mang sumuot at mawawala na ang damdamin. Sa tabi ng altar ay naroroon ang matandang diwata, si Mayari, ang tagapangalaga ng mga lihim. Kung nais mong basagin ang sumpa, durugin mo ang baluti at ilibing ang binhi. Magkakahiwalay kayo ni Elandor, ngunit mamamatay na ang kasunduan. Ngunit kung pipiliin mong itanim ang binhi sa altar, bubukas ang puso ni Elandor ng buo. Magiging mortal siyang muli, ngunit mawawala ang kanyang mundo. Si Scarlett ay nanginginig na lumuhod. Bakit kailangan ako ang mamili? Lumingon si Mayari sa kanya habang tinatakpan ng belo ang kanyang mukha. Dahil ikaw ang una sa kanilang lahat. Unang minahal ng prinsipe bago pa man niya malaman na ikaw ang susi. Habang ginagawa ni Scarlett ang pasya sa altar, si Elandor ay nasa kanyang silid, balot ng takot at pangungulila. Sa unang pagkakataon, sa daang-daang taon, wala siyang kapangyarihan. Lumuhod siya sa hardin ng mga humihiyaw na bulaklak at humiling sa diwata ng langit. Kung wala akong puso, bakit ako nasasaktan ngayon? Kung hindi totoo ang pagmamahal ko, bakit hindi ko kayang hayaan siya na mawala? Sa kanyang pagluhod, bumagsak ang ulan. Isang ulap ng mga alaala at nakita niya ang bawat babae na pinakasalan niya. Isa-isa silang tumingin sa kanya. Umiiling, umiiyak. At sa gitna ng ulan, nakita niya si Scarlett. Hindi tumatakbo palayo, kundi papalapit. Hawak ang aklat ng alaala. Sa altar, titig na titig si Scarlett sa dalawang bagay. Isang bulong ang dumaan sa hangin. Piliin mo ang kalayaan. Iligtas mo ang sarili mo. At isa pa, piliin mo siya. At baka ito ang unang pagkakataong totoo ang pag-ibig. Muling sumilip sa isip niya ang lahat. Ang mata ni Elandor habang nagpapagaling. Ang pagluha niya sa paanan ng palasyo. Ang tahimik nilang gabi na walang halik, ngunit puno ng damdamin, at ang salamin sa silid, maging ang boses ng batang lalaki na umiiyak. At noon niya naunawaan, ang sumpa ay hindi lang sa dugo, kundi sa pusong natutong matakot na magmahal muli. Itinanim ni Scarlett ang binhi. Pagkabaon niya ng binhi sa altar, lumiwanag ang buong kuweba. Tumunog ang matagal ng tahimik na mga kampana ng kagubatan. Sa palasyo, si Elandor ay biglang napayuko habang bumabalot ang init sa kanyang katawan. Tila may tinatanggal mula sa loob ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang kirot ng alaala at ang saya ng unang halakhak. Tumakbo siya sa sentro ng kagubatan. Hinahanap si Scarlett. Sa gitna ng altar, naghihintay si Scarlett. Tumigil ang ulan. Dumating si Elandor. Nanginginig, pawisan, at umiiyak. Lumapit siya, humawak sa mukha ni Scarlett, at marahang nagsalita. Hindi na ako engkanto. Hindi pa rin ako ganap na tao. Pero isa akong lalaki na may puso dahil sa'yo. At kung pipiliin mong iwan ako, hindi kita hahadlangan. Pero kung pipiliin mo akong mahalin, pangako Scarlett, hindi mo kailanman mararamdaman na ikaw ay alipin. Saglit na katahimikan. Hangin lang ang nagsasalita. Tumingin si Scarlett sa kanyang paligid. Sa mundo ng engkanto na unti-unting naglalaho sa liwanag,
Tumingin siya sa mga mata ni Elandor. Walang sumpa, walang kasunduan. Tanging siya, ang tunay na siya. At sa wakas, hinalikan niya ito. Ang hangin sa gubat ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mahiwagang pagaspas ng mga baging sa ere. Wala na ang mga kumikislap na ilaw na tila alitaptap ng kaluluwa. At ang mga punong dating nabubuhay sa himig ng mga engkanto, ngayon ay tahimik na. Wari ay nakikinig. O di kaya'y nag-aabang. Sa gitna ng kakahuyan, magkahawak kamay sina Scarlett at Elandor. Walang koronang bitbit, walang trono o kasuotan ng hari, kundi dalawang nilalang na parehong pinili ang isa't isa, hindi dahil sa kasunduan, kundi sa malayang puso. Mula sa kanilang likuran, unti-unti nang nabubura ang mundo ng engkanto. Ang mga palasyo ay nagiging abo. Ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsimulang magliwanag at isa-isang nagiging alikabok na kinukuha ng hangin. Ang mga diwata, kabilang si Mayari, ay nakatingin lamang mula sa mga anino ng puno. Walang galit, wala ring pagtutol. Dahil alam nila na ang lahat ng ito ay matagal nang ipinangako sa oras na ang huling inapo ay pumili, hindi bilang tagasunod, kundi bilang sarili. Lumapit si Mayari, ang matandang diwata na tagapangalaga ng aklat ng alaala. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay tila mas bata. May ngiting marahan at matang may luha na hindi maipaliwanag kung lungkot o saya. Hindi kami nawala dahil natalo. Nawala kami dahil natupad na ang dahilan ng aming pag-iral. Bantayan ang puso ng prinsipe. At ngayong bumalik na ito, maaari na kaming magpahinga. Lumapit siya kay Scarlett at sa huling pagkakataon ay bumulong. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagiging makapangyarihan, kundi sa kakayahang piliin ang pag-ibig, kahit masakit, kahit hindi sigurado. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagliwanag si Mayari at kasabay ng pagkalat ng kanyang alikabok sa hangin, bumagsak mula sa langit ang isang puting bulaklak at tumapat ito sa palad ni Scarlett. Hawak ang kamay ng isa't isa, nilisan ni na Scarlett at Elandor ang gubat. Ang dating makapal na mga punong humaharang sa landas, ngayon ay tila kusang nagbukas. At nang tumapak ang kanilang mga paa sa hangganan ng kagubatan at bukid, ang araw ay unti-unting sumilip sa silangan. Tila ba ito ang unang sikat ng araw na nakita ni Elandor bilang ganap na tao? Hindi kalahating nilalang, hindi prinsipe, kundi isang lalaki na may damdaming totoo. Pagbalik nila sa baryo, lahat ay namangha. Akala ng lahat ay nawala na si Scarlett. Ngunit bumalik siya. Hindi lamang buhay, kundi ibang-iba. Mas malalim ang tingin, mas matatag ang lakad. At sa tabi niya ay isang lalaking hindi nila kilala, ngunit tila inukit mula sa sinag ng araw at sugat ng lupa. Lumuhod si Elandor sa harap ni Mang Ordo. Hindi ko na po kailanman mababawi ang lahat ng naging kapalit ng sumpang isinumpa sa angkan mo. Pero kung papayagan mo po ako, hindi na po ako prinsipe ng kagubatan, kundi magiging anak mo na tagapangalaga ng bukid, tagapagtanggol ng iyong anak, at tagapagsimula ng ating bagong lahi. Tahimik si Mang Ordo, ngunit sa mga mata niya, naroon ang pagpapatawad. Hindi para kay Elandor, kundi para sa sarili niyang puso na matagal ding nabuhay sa takot. Lumipas ang mga buwan, si Scarlett at Elandor ay namuhay hindi bilang reyna at prinsipe, kundi mga simpleng tao sa isang bahay kubo na itinayo nila sa gilid ng kagubatan. Nagtanim sila ng gulay, nag-alaga ng hayop, natuto si Elandor gumamit ng araro, habang si Scarlett naman nagturo ng pagbasa sa mga bata sa baryo.
Ngunit sa tuwing sumisikat ang araw, may isang bagay sa paligid nila na laging nagbubukas ng alaala. Isang puting bulaklak na kusang tumubo sa harap ng kanilang tahanan. At sa ilalim ng gabing tahimik, habang yakap ni Scarlett ang kanyang anak sa duyan, isang batang lalaki na may malahalong kulay ang mata, berde sa liwanag, kayumanggi sa dilim. Alam niya na ang lahat ng pinagdaanan nila ay may silbi. Ang gubat ay tahimik na ngayon. Ngunit tuwing dumarating ang ulan, tila may mga bulong pa rin na nadadala ng hangin. Hindi na ng sumpa, kundi ng kwento ng isang pusong muling nagising at ng pag-ibig na pinili at hindi pinilit. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal ko po kayo at sana po ay palagi kayong mag-iingat. Huwag rin po sana kayong magsasawang makinig at sumuporta sa mga stories ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!